Sa ibang balita, ipinagutos ng DOJ sa NBI ang masusing pagkalap ng ebidensya kaugnay sa pambubugbog sa aktor at TV host na si Vong Navarro. Isasama sa investigasyon ng kuha ng CCTV ng condominium kung saan umano nakitang nakatali ang mga kamay ng aktor habang ito'y palabas ng gusali nung gabing siya'y nabugbog. May news to go si Mav Gonzalez. Hawak na ng NBI ang CCTV footage galing sa kondo sa Taguig kung saan binugbog ang aktor at host na si Vong Navarro. Bagamat hindi raw muna ito ilalabas ng NBI sa publiko, nasa video si Vong na nakatali ang kamay sa likod at nakasombrero habang palabas ng kondo. Nakausap na rin daw ng NBI si Navarro at ang mga taga-security agency ng kondo na binalikan pa ng NBI kagabi. Pinatututukan ni Justice Secretary Laila de Lima sa NBI ang pagkalap ng natitirang ebidensya kaugnay sa insidente ng pambubugbog kay Vong Navarro. Kahapon, dumulog ang kampo ng aktor at host sa Department of Justice para humiling ng patas na investigasyon. Ang una nilang dapat gawin is i-process yung scene of the incident. Tingnan nila kung na-preserve pa yung area. Because there's a way naman of determining kung na-contaminate na, kung na-tamper na. Nangyari ang insidente noong Miyerkules sa isang condominium unit sa Taguig City. Kinabukasan daw ng umaga, mismong si Navarro ang tumawag sa NBI para maimbestigahan ang nangyari sa kanya. Base sa kwento ng kampo ng aktor, tila hindi raw naingatan ng condo unit na pinangyarihan ng krimen. Kaya ayon kay De Lima, bukod sa pagpreserba sa crime scene, dapat din maimbestigahan kung may nalabag na protocol ang pulisya. Tanong ng kampo ni Navarro, bakit hindi raw agad na medico-legal ang aktor, gayong nakita na ng mga pulis na bugbog sarado ito? While he said that there was a medical examination on Mr. Vong Navarro, my understanding is that his medical examination was conducted in St. Luke's, not in Taguig. In St. Luke's, Quezon City. Ayon kay De Lima, dalawang alegasyon ang layong bigyang linaw ng investigasyon. Una, ang katotohanan sa pambubugbog kay Navarro at pangalawa, ang alegasyon ng attempted rape. This is worth investigating because we have two different versions. And kailangan hustisya rin ay makuha. Kung sino yung tunay na biktima, dapat magkamit ng hustisya. Inihahanda na ng kampo ni Navarro ang patong-patong na reklamong posible nilang isampa. Kabilang dyan ang serious physical injuries, deprivation of liberty, grave threat at extortion. Mav Gonzalez, GMA News.